today's video ay gagawa tayo ng ponytail using our Centro Knitting Machine. So, ayun na nga guys, paikot-ikutin nyo lang yung lever na yan sa gilid. Mag-a-add muna tayo ng scrap na yarn pang-guide natin sa ating gagawing ponytail. So, yun na nga, sa pagkagawa ng ponytail, kailangan natin ay naka-tube option tayo sa ating Centro Machine. Tama, sa ating Centro Machine. Makikita nyo, may nakalagay doon na T and P. Pag gagawa kayo ng tube, ang pipiliin nyo lang ay T. So, pag gagawa naman kayo ng panel option, yung letter P naman ang pipiliin ninyo. So, ayun nga, nagawa tayo ng ponytail. So, ang gamit nating option ay yung letter T for tube. So, ayan, nag-a-add pa ko ng scrap na yarn. Siguro mga 5 beses na ikot yan para makagawa lang tayo ng guide. So, habang tinatapos natin ang ating unang scrap yarn guide natin, please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga tips and tricks. So, eto na nga guys, natapos na natin ang una nating guide. Magpapalit na tayo ng panibagong yarn color na siyang magiging kulay ng ating ponytail. So, sa pagpapalit ng color, siguro ay gagawa na lang tayo ng another video kung paano magpapalit ng kulay gamit ang ating Centro Machine. Ayan, for the hirap pa nga mag-ikot ng sentro kasi hindi nakapit yung paa niya doon sa may mesa ko eh. So, once na satisfied na kayo doon sa kagat ng Centro Machine nyo, paikutin nyo lang uli siya siguro mga 15 to 20 times. Depende sa gusto nyong lapad ng inyong magiging ponytail. So, ako, dahil sa trial lang naman itong video na to, ay may 20 rows lang yung ating pinaka base. Yan, tuloy-tuloy lang natin ang pag-ikot yan hanggang maka 15 rows na tayo, and then mag-change na naman tayo ng scrap yarn. Mukhang madali no, pero sa personal nakakangalay din siya magpaikot-ikot niyan. Bago ko rin siguro na master itong paggamit ng Centro Machine, nakadami din ako ng yarn. Pero dahil sa paulit-ulit na pagpapractice, ayan, nagets ko na rin siya kung paano gamitin. So, dito natapos na nga natin. Palit na tayo ng panibago uling yarn, which is yung ating scrap yarn uli. So, once na nakapagpalit ka ulit ng scrap yarn, pwede mo na ulit siyang gawan ng 5 rows uli para lang sa guide niya. Dito, hayaan ko na lang na makain niya lahat ng scrap yarn hanggang sa pumitaw na siya dito sa ating Centro Machine. So, dito, unti-unti na nga niyang binibitawan yung ating nagawa ponytail. Sarap lang yan tignan, nalalaglag, nakakasatisfy. So, tatapusin lang natin itong pagkukuha natin sa Centro Machine, then maya-maya ay ipagdidikit na natin sila. Diba? Sumabit pa nga no, hassle. May mga times talaga na sasabit talaga siya. Kaya konting lang, pasensya, ganon. Balik-balik nyo lang sila doon sa may umaangat hanggang sa matanggal. O yan, diba? Tanggal na. Charan! So, ito na yung ating nagawa. Ibuka-buka nyo lang, ganyan. Parang ganyan yan. Buka nyo siya ng ganyan. Hanggang sa makita natin yung mga tail niya.
So, pag naayos nyo na, baliktarin nyo lang siya. Pagka nabaliktad nyo na, saka nyo ilalagay yung pinaka rubber nyo or ponytail. So, sa paglalagay ng rubber, itupin nyo lang yung ginawa nyo bago nyo ilagay yung pinaka ponytail niya. Katulad nitong nasa video. Katapos, hanapin uli natin yung mga end ng ating ginawang ponytail. So, from here, magsisimula na tayong mag-slip stitch. So, tuloy-tuloy lang natin yung pag-slip stitch natin hanggang sa makarating na tayo ulit doon sa ating pinagsimulan ng slip stitch. So, sa pagdidikit ng magkabilang end, hanapin nyo lang kung nasaan yung pinaka-base natin. Kasi yun ang i-slip stitch natin. Kaya rin tayo merong scrap yarn na guide para makita natin kung alin ba yung base na ipagtatahi natin. Kasi kapag wala, malilito tayo. So, dire-diretso lang yan. Slip stitch nyo lang ng i-slip stitch. Bubulol yarn. Sundan nyo lang yung inyong pinaka-base na yarn, which is brown and white. Hanggang sa marating nyo na yung umpisa nyo na in slip stitch. Kagaya na sinabi ko kanina. So, ito na nga, natapos na nga natin i-slip stitch. Pull lang natin yung mga tali. Tapos mamaya ay itatago na natin yan siya. Kaya ito na nga guys, ang pinaka-satisfying na gustong-gusto kong ginagawa ang magtanggal ng scrap yarn. Uunahin muna natin tanggalin yung pinaka-last part na ginawa natin. Tsaka kaya may dalawang kulay yan para alam nyo din kung ano yung nauna yung part at tsaka yung nahuli yung part. Pero pwede rin kung gusto nyo na iisang kulay lang at yun lang din naman yung available, pwede naman. So, ayan na nga, natanggalan natin yung last part. Susunod naman natin yung una nating scrap yarn. So, dito sa part na to, no, ang gulo niyang tanggalin. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi ito yung pinaka-base, kumbaga, kapag gumagawa din ng bonnet. So, ang gawin nyo lang, hatakin nyo lang yung pinaka-tail niya. Makikita nyo na din kung saan nyo siya sunod-sunod na hulutin. Tapos, dire-diretso na yan. Sige lang, hatak lang ng hatak. Ayan, nawala. Sunod naman natin gawin ay itago natin yung mga buntot-buntot na yan. Ayan, tusok lang natin dyan. Tapos, punta natin yung tail. And then, tusok nyo lang dyan. Ayan. So, kitin nyo. Tapos, hatakan mo ito. Tapos, guntingin nyo na siya. Or pwede nyo rin naman itago.
Ayan, depende na lang sa gusto nyo gawin. Pero ako, mas gusto kong gupitan kasi medyo mahaba naman may nakatago. So, ito na nga ang ating finished product. Yan. Thank you guys for watching. Bye-bye.